Mas dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang nakikitang dahilan ng PSA ay ang magkakasunod na mga bagyo na tumatama sa Pilipinas sa loob ng nasabing buwan. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Matinding pinsala sa kabahayan, agrikultura at mga ari-arian ang iniwan ng hagupit ng Bagyong Julian. Pero hindi pa man nakaka-recover ang ating mga kababayan mula sa pananalasa ng nasabing bagyo, sunod-sunod na nanalasa ang mga bagyong Christine at Leon sa bansa nitong Oktubre. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumobo sa bilyong-bilyong pisong halaga ang iniwang pinsala ng dalawang bagyo sa agrikultura at infrastruktura. Tinatayang mahigit sa 8 milyong katao o mahigit sa 2 milyong pamilya ang apektado ng mga ito. Marami sa ating mga kababayan, partikular na ang mga mangingisda at magsasaka ang apektado ang kabuhayan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, malaki ang epekto ng tatlong bagyo sa employment at unemployment rate sa bansa. Lumobo sa 3.9% ang unemployment rate nitong Oktubre mula 3.7% noong Setyembre. Katumbas yan ng 1.77 milyong Pilipino na walang trabaho noong Oktubre na mas mataas kumpara sa 1.89 milyon noong Setyembre. May mga kababayan tayo na hindi nakahanap ng trabaho o hindi sila nag-participate sa labor market because of the typhoon. The typhoon in a way contributed doon sa pag-participate ng ating mga kababayan sa labor market at yung paghanap din ng trabaho. Sa datos ng PSA, bumaba sa 96.1% ang employment rate nitong Oktubre mula 96.3% noong Setyembre. Ibig sabihin ayon sa PSA, nabawasan ng 1.7 milyong Pilipino na may trabaho nitong Oktubre kumpara noong Setyembre. Ang sektor na may pinakamalaking pagbaba sa employment rate ay ang pangingisda. Mayroon tayong decrease in employed persons quarter and quarter dito sa fishing and aquaculture. Ang nakikita namin talaga itong mga bagyo. So siyempre, siguro cautious yung ating mga fisher folks na lumabas because of the storms. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.